Annyeonghaseyo mga chingu, mga ka-F6. Ayan. Sa mga nagtatanong po kung anong requirements sa CFO based sa mga pinasa namin. Ito po. Dapat ganito po ang itsura. Yan, naka-notarial certificate. May ganito. Tapos ang nakalagay dito ay yung marriage relation certificate. Marriage relation certificate details. Nakita nyo po? Marriage certificate. Marriage relation certificate details. Naka-English po siya kasi 'di ba ang hawak natin naka-Korean ano. Ito po ay hiningi ko sa asawa ko, kailangan daw naka-translate sa English. Ayan, itong binigay niya sa akin. At ito po ang kailangan sa CFO. Nakalagay dito, registration base. Ang nakalagay dito ay yung marriage details. Kung halimbawa ay may asawa dati yung kung divorce yung asawa nyo, ganyan nakalagay. Yun po ang nakalagay dito. Divorce report date. Yeah, marriage, divorce. Nakalagay din kung naka-divorce. Yan. Nakalagay yung details dito, pangalan, date, kung kailan siya kinasal dati, ganyan-ganyan. Tapos, dito sa baba, yung kasal nyo. Kasal namin ngayon. Ito yung nakalagay sa baba. So, ayan po, nakasulat sa English dapat yan. Yan po kailangan sa CFO. And, another one is, ganito rin itong itsura. Halos parehas silang itsura sa ibabaw. Pero ito, ang nakalagay naman dito ay ang tinatawag na Family Relation Certificate. Family Relation Certificate details. Ayan. So, ito naman po, yung nakalagay dito, pangalan ng asawa mo, details niya, birthday niya, nakatira, gender, origin of family name, pangalan ng father niya, ng mother niya, tapos kung kailan kayo kinasala, ano pangalan ng asawang Pinay, ganyan. Ito ang nakalagay. Family Relation Certificate, ang kailangan sa CFO. And then, yung isa naman, Marriage Relation Certificate. So, magkaiba po siya ha. Marriage Relation Certificate and Family Relation Certificate. Dapat po ganito ang itsura na ipapasa nyo sa CFO, na ipapakita sa CFO. Basta kung hinahanap. Ayan. Kapag F6, ito ang hinahanap sa CFO. So, dalawa po yan. So, mamaya po pipicturean ko na lang sa magtatanong sa akin kung pipicturean ko po mamaya. Then, tatanong din po sila ng picture nyo together. So, dahil na kukunti na yung mga picture, nagpaprint ulit ako. Ayan. Ayan, mga picture nyo together. Diba, nagpasa din tayo sa KBAC, no? So, sa CFO, magpapakita rin tayo ng ilang mga pictures. Tinitingnan lang naman. Yan, mga pictures nyo together. Kung pumunta kayo sa probinsya, dapat yun, pakita rin kayo ng mga pictures sa probinsya. Nung kasal nyo, may print dapat din lang kayo. Yan. So, ayun po ang hinihingi doon sa CFO. Dali lang po yun. Ito naman po kasi, sabihin nyo lang po sa partner nyo Korean na, at ipiprint lang naman ito. Ipiprint, pero, di ba, ang binigay sa atin ng una, naka-Korean siya. Sabihin nyo lang naka-translate sa English. So, ipipm ko sa magtatanong, ipipm ko sa inyo kung paano nyo sasabihin sa asawa nyo yung word. Tanong po. Okay? Sana po, nakuha nyo. And pagpupunta po kayo sa CFO, agahan nyo po para madali din po kayo matapos. Ayan. Then, di ba pagpupunta kayo sa CFO,
ang susunod nun yung online seminar via Zoom. Kailangan ay makompleto nyo po yun. Kung halimbawa 4 na oras po yun, 4 na oras po kayo nakatingin dun sa camera. Tapos kinabukasan babalik po ulit kayo sa CFO para kunin yung certificate. Ganun po kasing ginawa namin. Sa 3 araw, certificate na. At ganito po ang itsura ng certificate. Okay? Ganito po siya. Ayan, nagpaprint ako para sa magtatanong. Ganito na po. Ganito po. Ayan. May perma dito. May nakalagay dito. Kailangan ganito po ang itsura. Kasi yung ibang ganito may expiry date. Kailangan titingnan nyo pong maigi. Dapat ang ipiprint nyo po ay yung walang expiry date. Yung nakalagay lamang ay South Korea, country of petitioner citizenship. Date registered October 12. Kasi October 12 po ako nagpunta sa CFO. Ayan. This is to certify that yung pangalan nyo completed the CFO pre-departure program in accordance with all applicable Philippine laws. Ito po ay para po sa mga may asawa pong ibang lahi. Kapag po kayo ay may kasal na po sa ibang sa foreigner, kailangan nyo na po ng CFO. CFO, ang tawag po dito ay CFO. Commission on Filipinos Overseas Certificate. Okay, medyo pagod ako guys ngayon kasi galing sa school. Galing sa school, pumunta pa sa bahay. Nagpunta pa ako sa bahay ng kaklase ko. At dahil nga po may nagtatanong, so kailangan kong i-video para sa susunod na may magtatanong po. Makatulong po itong video na to. Alright, mga chingo. Ito po yung mga papers ko na ginamit nung nag-apply ako. So, kung may mga katanungan kayo, so, PM po kayo. Kaso nga lang, medyo matagal. Medyo, hindi kagad ako nakaka-reply. Kasi nga po, napasok din po ako dito. Busy din po. So, basta PM lang po kayo at ating yan. And, kailangan po kayo magtira ng certificate, yung marriage certificate nyo. Kasi, hahanapin po yan sa CFO and sa immigration. So, may mga tanong kayo sa immigration, sabihin nyo lang po sa akin ha. At mag-share tayo ulit ng experience. Palagi tayo mag-share ng experience natin para makatulong tayo. Alright. Salamat po. And, yun nga po, good luck sa mga So, baka may magtanong kung paano pumunta ng CFO. Ako po kasi galing sa Laguna. Nag-Laguna po ako. So, Laguna to Alabang. Sa Alabang kasi ako bumaba. Tapos, mula sa Alabang, naghabal-habal. Ano po yung habal-habal? Yung motor, na magbabayad ka lang ng magkano yung binayad ko noon? 100. Mula sa Alabang papuntang CFO, 100 pang binayad ko. Kasi, kaya mas maganda rin po ang habal-habal kasi hindi ka na matatraffic. Diretso ka na dun mismo. Mga 20 minutes, nandun ka na po sa CFO. Habal-habal po ang sinakyan mo. So, yun po. Pagdating naman sa habal-habal, may guard po doon. Sabihin mo lang po, attend ka ng CFO seminar. Ayun po. Tapos, waiting ka po doon sa baba. May waiting area po doon. Aantayin lang po natin yung abiso ng gwardiya bago tayo umakyat sa taas, sa 3rd floor. So, ang kailangan po, 2 valid ID. So, magdala po kayo ng ID kapag pupunta ng CFO. ID po, kailangan po ng ID. Okay? So, may babayaran po sa CFO kapag kukunin na yung certificate, 30 lang po. 30 pesos lang po ang babayaran. Okay? Sa 3 araw po yun. Madali lang po ang CFO. So, congratulations po. Fighting. Okay? Sana po nakatulong po itong video na ito para sa mga spouse visa. And, ito po ay ang CFO. Ito nga po yung para lang sa mga spouse visa kapag po kayo kasal. Kapag po kayo ay kasal na sa ibang lahi, spouse visa na po, F6 na po yung gagamitin nyo. At CFO po ang kailangan. CFO. So, kailangan po may CFO kapag kasal ka na po.
para makatravel sa ibang bansa. Okay. Thank you guys. Thank you so much for watching. Kamsahamnida. Hey guys, nakapagputol ako ng bangs. Nung wala sa oras. Ang mahal kasi dito sa Korea mag-salon. So, naggupit na lang ako ng akin. Tapos, ang paggupit ko naman, Diyos ko, napaikli. So, hanggang dito na lang guys ang aking video kasi mag-aaral pa ako. Bye-bye po.